Hello Hots! Part 6 na ta sa aking kwento, no? Sa experience ko at sa aking company, no? So, sa kwento ko sa part 5, tungkol ito sa pagdugtong ko ng second floor sa sala ng bahay ng mama ko. So, bago sa lahat, no? Please, paki-subscribe, no? Ang ating channel, TV Bossly Vlogs, at paki-like na lang din sa aking at paki-share sa aking vlogs. So, bago nyo ito panoorin, so, panoorin nyo muna yung part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, bago kayo mag part 6 para maintindihan nyo. Dahil ang oras natin 12 minutes, 11 minutes, matatapos ang 10 minutes dahil ito ay video vlog, long vlog ko to. So, kwento ng Coach company. So, paano ito naging manufacture. So, proud ako sa sarili ko dahil umabot ako ng 5 years. So, sa 5 years, may kwento talaga yon. So, para po ay kung may mga gustong magnegosyo, ay magkasakaling, no, makatulong ako, no, sa experience ko, no. So, sa part 5, ang last portion natin doon ay nagagalit sa akin yung investor. May mga ilan business partner ko nagagalit yung sa nabasa ko sa mga box. So ang tawag sa kanila angel investor, yung ang pera nila ay pinapahiram sa akin para ay mag-business partner o magbigay ako sa kanila ng kita. So pero dumating sa punto nung hindi na ako nakapagbigay ng kita sa kanila, sabay-sabay nila na pull out yon. So, dinala nila yon sa Tolpo. At yon, doon po nagkaroon po ng malaking depression sa akin, no? Dumating sa punto na hindi ako natutulog. Dumating sa punto na muntik pa akong magpakamatay. Hindi dahil sa angel investor ko, kundi sa kakahiyan, no, na dulot na binigay sa akin ng Rapid Tolpo Station, no, sa kanilang channel. So parang nagdulot po ito ng kung hindi lang sa mga angel investor na nagtiwala pa sa akin, siguro bumigay na ako. Pero dahil nahati sila, may nagtiwala sa akin, mayroon pong ay kumakalaban sa akin. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin nagkakaso sa akin, no? At ngayon ay akin nang hinarap lahat yan. So, sa pagkakamali ko sa 1-year contract na yon. So, dahil ang pagkakamali ko doon, dahil yung pagtayo ko bigla ng second floor ng bahay ng mama ko, dahil wala nga kalagyan ng mga malalaking machine. Dahil ang machine ko ay sobrang laki, no? Embroidery machine, sublimation machine, mayroon pang mga computers, mayroon pang mga cutter machine, mayroon pang DTF machine. So, malalaki yan. Mayroon pang cutter department. So, kaya dinugtukan ko ng second floor dahil wala namang akong choice. Kung hindi ko gagawin yun, paano naman yung rent sa city? Sobrang mahal. So, yun na lang yun ang ginagawa ko para mabigyan ng solusyon yun. Dahil, ang alam ko naman, hindi po hihina ang negosyo ng international market ko. So, nung malakasan pa yon, nakapagbigay pa ako sa kanila ng 1 taon na income. Pagkatapos, bigla nilang kinuha yung pera nila, pati kapital. Hindi na sila makiusapan. So medyo nagkaroon po na ito ng sobrang depression sa akin. Pero salamat dahil doon laging ako nakakreate ng bagong opportunity. Yun. So dahil doon nagamit ko yung kwento ko nung dati kong businessman nga, nagbi-business din ako ng businessman pa ako doon, hindi pa ako entrepreneur. Ngayon matatawag kong entrepreneur ko dahil nag-create ako ng produkto ko na. So noon ay bumibili ako ng overruns of wholesale. So ukay-ukay, binibinta ko. May pwesto po ako sa Bidwalk Vendor sa Mikoyan, Bulacan. Pinento ko na sa ilalim po ako tapat ako ng M. Lulier sa Mikoyan, Bulacan dati. So, nagagamit ko yung mga experience ko noon, na-apply ko, pero iba ngayon.
ngayon ay dahil sa kakabasa ko ng libro, nababasa ko yung mga failure ng mga sumusulat. Yung mga failure sa mga successful people, successful na tao, ay yun po yung kumuha ko doon ng lakas sa kanila. Na sobrang din ang hirap nila, mga si Elon Musk, kung paano po siya nabaon sa utang, paano siya nakabangon. So marami po sila, basta hindi ko na maisa-isa kasi 6 minutes na tayo, no? So number 1 ko lang yung sa'yo, si Elon Musk. So kwento niya. So doon din sa kwento ni Elon Musk, paano po siya nakakuha po ng capital daglag, ay sinusundan ko din yon na mas lumubog na po siya sa utang. Sinusundan ko din yon. Tapos mabuti na lang nabasa ko ang librong Rich Dad Poor Dad. Nung sa time na magkaroon pa ako ng pera, nag-invest talaga ako ng farmland. Yun po yung nagpagbigay sa akin ng survive. Dahil nakapag-invest ako, nagbigay ng passive income doon. Dahil yung YouTube ko, nawawala na din yun ng kita. Dahil napabayaan ko, dahil sa problema nga dito sa coach, sa production, sa business, napabayaan ko na demonetize ito. Buti na lang, ito bumawi ko ngayon, buti na lang ay nagkaroon po siya ng pag-asa yung farmland ko na nabili ko dahil doon sa farts, sa business, tapos investment, na-apply kong investment. Money work for you. So bumili ako ng farmland, coconut land, yung kita doon every 2 months, yun po yung tumulong sa akin para po yung makasurvive ako at makasurvive ang business. At sa madaling salita, so nagpunta na tayo sa city. Pagdating sa city, pinag-aralan ko yung ang market doon. So doon na lumabas yung kakaibang services. No? Kinuha ko ang one-stop services. So walang pong akong hinihindian basta tungkol sa damit. Yun ang inubit ko sa kanila. Yun yung kung anong wala po sa syudad ng Dipolog, hindi nila kaya gagawin, ma-customize, no? Mga damit nga i-customize, mga i-request nila hindi kaya sa Dipolog, yun po ang ginagawa namin. Suki namin, corporate, LGO, school uniform, mga customized na mga dress. Basta, kasi yun po yung tinitrain ko sa production, na wala po tayong hihindian. Pag-aralan natin ang bawat product na kanilang ipagawa sa atin, at nagawa po namin yon. So, yun po yung nabuhay ulit yung company. Unti-unti po yung lumakas. No? Lumakas ang market ko at nakabangon ako. Unti-unti po ako nakagbigay, no, ng pira sa investor, no, sa business partner. Pero lubog pa rin ang quotes pa rin sa utang ngayon dahil sobrang dami nila, no? Sobrang laki din ang nakuha ko. Dahil nga, yung building na yun itayo ko, sa ano pa lang, sa haligi pa lang, parang SM na kalaki. Dahil, ang isip ko, pag maliit kasing gagawin kong yung haligi niya, baka kung kulangin, kung lumaki yung factory ko, naman, sisirain naman ulit kasi gagawa na, kasi magdugtong ng 3rd floor, sisirain naman kasi maliit ang haligi, no? 'Di ba? Naging architect ako bigla eh. So naisip ko, pinapalaki ko na, ginawa kong parang SM yung haligi niya. Sobrang laking gastos. So ilang haligi yon? So sobrang laki. So sa taas, 2nd floor, tapos yung atip, sobrang laki. Panday, mga materials, grabe pala pag millions gagastusin mo pala. Hindi lang 1 milyon, ilang millions gagastusin mo para mabuo yung building na yon. Doon ako nasagad. Doon yung pagkakamali ko. Pero wala po akong sinisi dahil ngayon na masaya ako dahil nagkaroon po ako ng factory sa bahay namin, sa taas ng bahay namin, sa baba ang sala. Nahiram ko kay mama, nagamit ko pa yung mga kwarto. Ginawa ko ng budiga, ginawa ko ng mga stock. So, medyo naawa na ko sa kanila kaya dinugtungan ko sa taas. So, kung ganito yon, so kung magbi-business kayo, hindi po
problema talaga yung kapital. Ang isipin mo kung anong meron ka dyan, tulad niya sa akin, ay sa bahay ako nag-start. Ang ginawan ko na lang paraan yung, at saan ako kumuha, yung sahod nyo, pwede yung ininegosyo yan. No? Pero huwag mo isipin lang nga maging perfect kayo. No, yung turo ko, ang isipin mo mali itong ginagawa nyo. Dahil, pag mali ang ginagawa nyo, may tama nyo yan. Pero pag magsabi nyo, tama ang ginagawa nyo, wala talagang tama sa una. No, wala. Dahil bigyan ka talaga ng opportunity. Ano bang opportunity ang ibigay ng universe sa atin? Pagsubok. I-trials yun. Gaano kasakit. Saktan ka ng saktan ka. Dahil ihanda ka nila sa malaking opportunity. So magpasalamat po ako sa aking mga mentor, no? Isang library box yung mentor ko. So ngayon, ang plano ko, no, na maka-attend po ako ng seminar, no, workshop, no, ay nagtingin ako kung saan ako pwedeng, no, attend ako ng workshop para po ma-explore ako na may mga kasama akong entrepreneur, no, na makausap. Pero nangyari sa akin yan, yung bago lang, nag-seminar po kami sa DTI, no, na in-invite ako ng DTI, proud ako, marami pong mga entrepreneur na kilala ko doon. So yun, so ang advice ko lang, no, to be continue tayo, pero maputol ko maya-maya to kasi 11 minutes na. So, nagkaroon po ako ng pwesto sa city. At kakaiba yung nangyari sa akin dahil malaking services ang nangyari. One stop. Ito, tapos printing, embroidery, sewer, lahat ng klaseng printing. Mayroon pang design nila na baguhin. So, yan ang innovate ko at in-explain ko sa mga sewer, mga empleyado. Wala naman akong alam sa negosyo, pero wala pong, hindi po gift, hindi po siya, hindi po inheritance ang kaalaman. Pag-aralan mo, sunggabin mo, no? Dahil sa ngayon, no, mag-connect ako sa AI next video, no? Dahil malaking tulong sa akin ito. Dahil, ito'y aking excited ako magkwento paano ako natulungan sa AI, no? Pero bago sa lahat yan, siyempre tapusin ko po yung video ko. Bago ako magpaalam, no, ang lahat ng nangyayari sa ating mga businessman, entrepreneur, empleyado ka man, no, galingan natin. Galingan natin mag-innovate. Pero huwag po tayong magkumpetensya sa ating kakumpetensya. Yung sabi natin kaparehang negosyo, huwag magagalit ang universe yan. Dapat isa kang creator, no? Ang mapayo ko, mag-create ka na ng produkto na mabigyan mo ng solusyon ang problema ng community mo. Mag-isip ka kung anong problema ng community yan, so yun po ang isusolve mo. So yung una kong market ay international, nasira yon. Depressed na ako doon dahil ano nang mangyayari. Dahil dito din sa leader, matuto ka ding maging leader dahil tungkol naman sa empleyado ko, walang forever. So, ang empleyado, labas-pasok lang yan. Labas-pasok, mag-hire ka ng manager, tanggalin mo rin. Mag-hire ka ng ano bang department nila dahil importante attitude. Kahit wala silang gaanong ka-skills, pero pag may attitude siyang maganda, magpaturo siya, sigurado kong napakaganda takbo ng negosyo mo. Dahil kami lahat, nag-start po kami nang walang alam. Ang aking cutter, gagraduate ng IT ngayon, dito lang sa YouTube din natuto, nanonood paano mag-cut. No, kami lahat, wala po kaming experience pag-start ng manufacture clothing, manufacture services. Wala. Pero dahil sa attitude ang pinaka-importante, magpaturo o magturo or makinig or matutong gagawa ng paraan paano siya matuto sa kanyang trabaho.
Ganyan. So, 14 minutes na. So, ikwento ko sa sunod sa inyo paano po nag-expansion of branches. No? Paano nag-click yung local market ko. Maraming salamat! Mwah!